Yan, ito po, pinapakita ko po sa inyo. Bali, ako po ay nag-clean up na po dito sa ating pinagharbisan ng baboy. Dito po sa deep bedding o ito po yung tinatawag na babuyang walang amoy. Na ang pinaka-flooring po natin dito ay risal or ipa ng palay. At dito naman sa kabila ay nagawa ako ng individual pig pen kung saan doon ko po inililipat kapag medyo malalaki na, kapag starter stage na. Para sa ganun po ay mas mabilis po silang lumaki diyan kumpara po dito po sa sama-sama. Alam niyo po, kaya po deep bedding po yung aking ginagamit o ito pong rice hull, ipa. Dahil kami po ay malapit lamang sa school, 30 meters lang po. Simula po dito sa piggery ay school na po. Kaya hindi po pwede ako nang mabaho po yung babuyan. Bali, matagal na po ako nagbababoy at ganito po yung aking ginagawang pamamaraan. Sabi nga po ay better than nothing. Pagka po ako ang tatanungin nyo, ang laki po diyan sa deep bedding at saka laki po doon sa conventional na sementado ay may pagkakaiba. Bali, late po ang paglaki dito ng mga 1 buwan. Kumbaga kayo ay nag-aalaga ng 3 buwan pagka sementado, kapag ka dito po ay 4 na buwan nyo gagawin. Pero ang pagkain po ay same lamang. Bakit po ako nagtitiyaga? Katulad nga po niyon ay ginagawa ko po ng paraan para po ako ay makapag-alaga kasi po ay malapit nga kami sa school. Kaya nga po ako ay gumawa niyang gayang individual pig pen kasi pagka po crowded dito ay talagang naglalahok po dito gawa ng mababa po ang tubig, nauumbang. Pagka po diyan sa individual pig pen, katulad niyan, may ginagawa pa rin tayo dong individual pig pen sa labas, ay nakakapag-alaga po tayo ng hindi mabaho dahil hindi po mabaho pagkagayaan ang atin pong kulungan. Kasi po kapag inilipat natin ng malaki na diyan, ay diyan lang po yung dudumi sa likod. Ang ginagawa naman po natin, dito po natin pinapalaki sa ipa para po sa stage na starter stage ay hindi pa po sila mababaho at hindi pa po sila makakaabot dito po sa ilalim. So doon po sa mga nagpaplano gumamit po ng deep bedding o tinatawag na ito po babuyang walang amoy, rice hull po, ganito po ang sistema niya. Kapag ka po tayo ay nakapag-harvest ay ganito po atin pong kini-clean up. Siyempre ito po ay mga hindi naman po madudumi, kaya itinaas ko lang po dito at siya ko pong ibabalik dito. Tapos ito po yung tapat ng kanilang laging dinudumihan ay akin pong tinanggal at bali kaunti lamang po yan. Ang problema naman po diyan ay mababa po ang tubig dito sa amin. At yan nga po, nakapagtusok lang po ako, natanggal ko lamang po yung ipa ay talagang may tubig na po. At kung makikita nyo po ay kulay itim ang tubig dahil yan po yung mga ihi nila dito, dumi dito. At syempre kapag may tubig ay bumababa diyan. Kaya ang kapag ka po ay ating nilagyan yan at may gayaan tubig na tumataas ay kapag kayan po ay naumbang ng baboy, dahil alam nyo naman po ang mga baboy kapag ka po may mauumbang ay talagang umbang ng umbang. Kaya para sa akin po ay kung ganito po ang inyong babuyan ay kinakailangan ay medyo mataas-taas po at hindi po nasisinip ng tubig kapag umulan. Kasi kapag po nasisinip ng tubig kapag umulan ay gaan po ang mangyayari at siyempre kapag po naumbang na ang baboy ay may mga bakterya na possible po siyempre na magtai po yung ating mga baboy. Balik kapag po ako ay nag-harvest ay pinapatungan ko lamang po diyan kasi yan naman po ay hindi po dinudumihan ng baboy at doon po dumudumi yan. Siyempre sa portion na ito ay may dumuduming kaunti din, kaya agad ko naman po yan araw-araw, umaga at hapon kapag ako magpapakain ay tinatanggal ko. Pero siyempre yung po mga ihi-ihi nila ay nadiyan din, kaya akan po tinanggal yung portion na yan. At yan po ay ibabalik ko po dito itong mga tinanggal ko po. Pero kung kayo naman po ay sagana sa ipa, pwede nyo pong palitan ng bago. Pero dahil ito naman po ay nangitim lamang dahil nga po pagkakalagay ko ay inuumbang nila at nakakakuha sila ng tubig kaya naglalahok. Kaya po yan ay nagayaan na ng kulay. So bali ito po ay kini-clean up ko dahil lalagyan ko na po uli. Bali ang gagawin ko po uli doon ay dito ko po palalakihin. Halagaan ko po sila dito ng mga stage po ng starter ay dito ko po palalakihin. Dahil hindi pa naman po sila sikip dito kapag stage pa lamang ng starter. At sa time na ayon medyo malaki-laki na at medyo magsisikip na dito pa maging sa kainan. Kaya sa time na ayon ay pwede na nating ilipat diyan sa kabila, diyan sa individual pig pen. At kapag po naka-individual pig pen ay hindi na po sila mag-iikot diyan dahil medyo malalaki na. Kasi kapag po inilagay natin ng biik pa diyan ay
yan po ay pwedeng umikot at doon sila dumumi sa pakainan. Pero kapag ka po ang ating inilipat diyan ay malalaki na, ay diyan na po sa hulihan dudumi dahil hindi na po sila makakaikot diyan. Doon po sa magtatanong kumusta naman po yung paglaki dito ng mga baboy, ay mas maganda po ang paglaki ng baboy dito dahil kahit po bansot na ilagay natin dito, ilalabas po natin dito ng hindi bansot dahil po meron pong pagkakaiba dahil dito po sa ganitong sama-sama sila ay nagkakameron po ng agaw-agawan. Pero kapag ka po diyan sa katulad niya na kanya-kanya po na kainan ay nabibigyan po natin takal po ang kain nila at nabibigyan natin wala po siyang kaagaw. Ganun lamang po yun. Yan, sana sa pamamagitan ng video na ito ay meron kayong natutunan. Maraming salamat. Happy farming everyone.